Kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. Sa pagkakataon po ito, tuloy-tuloy po ang ating pong pagtalakay patungkol sa mga salita ng ating Panginoon. Ayan, at ang ating pong paksa sa ngayon ay ang tinatawag na The Mystery of Luke 14, verse 26, 27, and 33. Ayan, so nauna na po nating natalakay yung pong verse 26, bagamat meron pa pong naiwan doon sa huling parte, at yun po yung ating pag-uusapan sa ngayon. At muli ating pong babasahin ang verse 26 sa salin po ng Ang Mabuting Balita, Biblia. So ayon po dito sa verse 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ayan. So yun po yung unang parte na pinag-aralan po natin nung nakaraan. Ano po yung first part, no? At ngayon po ay nasa ikalawang bahagi po tayo, yung pong tinatawag na sabi dito ay at maging, sabi niya dito, sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Sabi po doon, kung ang isang tao po ay umiibig ng higit sa sarili niyang buhay ng higit sa ating Panginoon, no, ay hindi maaaring maging alagad ng ating Panginoon. Ayan. So, kung ating pong titingnan, ayan, kung ating titingnan noong panahon ng ating Panginoon Jesucristo, ay kagaya ng ating pinag-usapan nakaraan, doon sa part 1, ay kung ika nga ay literal na iniiwan ng panahon ng ating Panginoon Jesucristo ang pamilya ng tao. So sa ngayon po, yung diniscuss natin noong nakaraan, yun po ay spiritual. Kaya kung gusto po ninyong maunawaan o kaya ay mapakinggan yung ating pong unang pagtalakay, ay balikan na lang po natin yung unang bahagi. So sa ating po ngayon ay bibigyan natin ng pansin itong pangalawa, yung tungkol po sa sariling buhay ng tao. Ang sabi doon, kung hindi mo tatalikdan ang sarili mong buhay, ay hindi ka maaaring maging alagad ko. So ano po ang ibig sabihin nito? Ayan, sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, ang tinutukoy po dito ay yung ika nga ay sariling kalooban ng isang tao. Sa panahon ng ating Panginoon, kung meron kang sariling kalooban, ay hindi ka maaaring sumunod sa ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon Jesucristo ay merong focus. Hindi pwede yung sariling kalooban ng sino pa mang tao ang susunod sa ating Panginoon ang masusunod. Kasi kung saan naroon ang ating Panginoong Hesus, na ando doon din naman yung ika nga ay mga naging alagad ng ating Panginoon. So, ngayon, bakit kinakailangang bigyan ng pansin itong tinatawag na sariling kalooban? Okay? Ngayon, kung ating pong titingnan, ito pong sariling kalooban ng tao, sa panahon ni Eve at ni Adan, sa halip ng kalooban ng tao ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po naman, di ba, ang nangyari? Diba? Sinunod ng tao yung sarili niyang kalooban. At yun ang naging daan at dahilan para ang tao ay mamatay ang kanya pong kalagayang espiritual. At dahil sa gayon, pati po tayo ay nadamay, no? Doon po sa tinatawag na paggamit ng tao ng sarili niyang kalooban, at dahil doon ay nilabag niya ang kalooban ng Diyos. Kasi ang tao ay wala po yan sariling kalooban, no? Meron po yung ika nga ay kalooban. Yung kalooban na inilagay ng Diyos sa kanyang puso at isipan, hindi sumunod sa sarili niyang kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos. Ayan. So, ayun nga, no? Nang sundin ng tao yung sarili niyang kalooban, yun ang naging daan upang ang tao po ay sumuway sa kalooban ng Diyos at maging daan din ang kanyang tinatawag na kamatayang spiritual, at maging daan naman ang kamatayan ng lahat ng mga tao na may kaugnayan kay Eva at kay Adan hanggang po sa ating pong panahon. Ayan. Kaya ito pong
sinasabi ng ating Panginoon na magmahal sa sarili niyang kalooban, no? Na higit sa kalooban ng Diyos ay hindi maaaring maging tagasunod o kaya ay alagad niya. Kaya kung ang isang tao ay hindi susunod sa kalooban ng Diyos, gamit ang kalooban ng Diyos at hindi ang kanyang kalooban, o sarili niyang kalooban, ay hindi po siya pwedeng sumunod sa ating Panginoon. Okay? Kaya, alam po natin na ayon sa salita ng ating Panginoon, ang kalooban ng tao naging daan at dahilan upang sa gayon ay mamatay ang kanyang espiritu. At naunawaan ng ating Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil tanging ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang paraan upang sa gayon ay ma-restore, no? ang buhay spiritual ng tao. At ang ating Panginoong Jesucristo po ang siyang nagbigay po ng malinaw na halimbawa upang sa gayon ay ang tao ay makasunod ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung ating pong titingnan, kaya sa ating pong panahon ay yan po yung itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sama namin, di ba, sa chapter 6 verse 10, ang kalagay po doon, basahin po natin, yung itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya pong mga alagad. Mababasa po natin yan sa aklat po ng Matthew sa chapter 6, no? Ayan, basahin po natin. Sabi dito, sa verse 10, ikaw nawa ang maghari sa amin at sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ayan. So, makita po natin na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo ang ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, kasama po yun sa tinatawag pong panalangin. Ayan. So, tandaan po natin itong Matthew chapter 6. Tinuro po ito ng ating Panginoong Hesus doon po sa mga alagad na. Hindi po doon sa ay gagawin pa lamang na alagad. Ayan. Ngayon, ano po ang iba pang ibig sabihin ng sinasabi na ito ng ating Panginoon ng sino man na umibig sa sarili niyang kalooban na higit sa ating Panginoon o kayo sa kalooban ng Diyos ay hindi maaaring maging alagad ko. Sabihin, sa isang tao na nagnanais na maging alagad o tagasunod ng ating Panginoon ay priority niya ang kalooban ng Diyos. At ang pinaka-ultimatum po nito, alam niyo po ba? Kung sino po yung sumunod sa kalooban ng ating Panginoon na nagbigay po ng modelo, patungkol po sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Wala pong iba kundi po ang ating Panginoong Jesucristo, no? Kung ating titingnan, ang ating Panginoong Jesucristo ang nagturo kung paano manalangin, pero siya din po ang nag-demonstrate kung paano susundin ang kalooban ng Diyos. Ayan. So, mababasa po natin yan sa aklat po ng Matthew sa chapter 26, sa verse 39 to 44. Ito po ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Basahin po natin. Sabi dito, pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nananalangin, ang ama ko, umaaring ilay mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayon man ay huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Sa verse 14, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. At sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat? Nakasama ko kahit isang oras man lamang. Magpuyat kayo, manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Muli siyang lumayo at nanalangin, ama ko, kung hindi iaalis ang sarong ito nang hindi ko inumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila ay antok na antok. Iniwan niya ulit ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin at iyon din ang sinabi. Ay, makita po natin. Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga alagad, no? Na sabi po ng ating Panginoong Jesucristo dun sa mga alagad sa chapter 6 verse 10, tinuro niya, thy will be done. No? At alam niyo po ba, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang definition po ng ating Panginoong Jesucristo ay ang pagpatay sa sariling kalooban. Ay, ang ganda po Ang taong susunod sa kalooban ng Diyos ay handa po siyang patayin ang sarili niyang kalooban. Yun po yung pinaka-definition niyan. Ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na
siya po ay sumunod sa kalooban ng kanyang ama dahil ang kalooban ng ama ay mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ang sabi niya, huwag yung kalooban ko ang masunod. Kasi sabi niya, parang ayaw niya nang dumating sa buhay niya yung pagpapapako doon sa krus ng Kalbaryo o kaya pag-aalay ng kanyang buhay doon. Pero ang sabi niya, Panginoon, huwag yung ama, huwag mangyari yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kaya yun, noong makapanalangin po siya ng 3 beses, ay doon lamang po napagtibay, nahanta na niya nang ialay ang kanyang buhay sa krus. Isuko yung kanyang kalooban. Para lamang magkaroon ng giya ang mga tao o gabay, na kung nagawa ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng tao na susunod sa ating Panginoon, magagawa din ito ng mga kanyang mga tagasunod. Kaya, tandaan po natin, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, it is finished. So, ibig sabihin ay nagawa niya na po yung kalooban ng ating Panginoon. Naialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo at sa gayon magkaroon po ng kaganapan ang katubusan ng buong sanglibutan. Ayan po. Ngayon, ay kung ating pong sasabihin, after the cross of Calvary, sino po yung ika nga ay isa sa mga gumanap nito bilang palatandaan na siya po ay alagad o tagasunod ng ating Panginoon? So wala pong iba, siyempre kundi si Apostol Pablo na siyang apostol ng mga hintil. Siya po yung apostol po natin. At yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20. Anong sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20? Basahin po natin. At kung ako may buhay, sabi dito, ay hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ayan. Sa King James Version po, ang nakalagay, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. In the life which now live in the flesh, I live in the faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ayan. At ang mga supporting verse po niyan ay natatagpuan po natin sa Romans chapter 6, verse 1 hanggang verse 7. Ayan. So, isa lamang po patunay na si Apostol Pablo ay bilang alagad po ng ating Panginoon ay naranasan po niya, ang isuko ang kanya pong sariling kalooban, maging mga tunay lamang po siyang alagad ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ayan. Kaya sinabi din po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi po niya doon ay follow me as long as I follow Christ. Kaya kung tayo po ay mga alagad po nagnanais na maging alagad ng ating Panginoon, meron po tayong ika nga ay mga modelo kung paano po natin susundin ang kalooban ng Diyos. Dapat po nating tatandaan, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugan ng pagpatay sa sariling kalooban. Kapagkat po, kapag hindi natin napatay ang sarili nating kalooban, ang sarili nating kalooban ang siyang patuloy na sasalangsang sa kalooban ng Diyos at patuloy na susuway sa naisin ng ating pong Panginoon. Muli, nawa po may nadagdag na naman pong kaalaman dito lamang sa ikalawang bahagi, The Mystery of Luke chapter 14, verse 26. Natalakay na po natin ang part 1 at ang part 2 na patungkol po sa mga katotohanan ito. At nawa, sa susunod po nating pagtalakay sa part 3 ay sama-sama po nating unawain ang mga katotohanan ito ng mga salita ng ating Panginoon. Tandaan po natin, hindi po tayo makakasunod sa ating Panginoong Hesus gamit ang ating pong sariling kalooban. Dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugan ng pagpatay sa sariling kalooban. Muli po, maraming pong salamat. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. To God be all the glory and praise. Sa ating po mga kaibigan na hindi pa po kayo nakapag-subscribe, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Mag-subscribe po, like, and share. God bless us all.